Lambot yan, magbaon ka. Hindi ko na yan pinilit na anuhin na. Hirapan ako. Hala, may balita pag may balita pag makabugso ka yan. Saan ka na? Lilipudaan ka rin. Sarap sakyan. Biray mo kahit maliliit. Oh, siyempre insekto. Okay, hindi ah. Kuwan lang yan, insekto ang nagadapo sa gulay. Punta ka dyan, wala ka na rin nakita. Oh. Yan. Ano pala ito yung Malunggay. malunggay? Oo, bago nag-akyat sa maugani. Lakas na lumag patong sa putik. Survive ako guys. Yan, may nakita kasi akong gulay doon. Sayang naman kung hindi natin kukunin. O, di ba? At least guys, mapapakinabangan natin yan. At yan nga, gusto ko. Yan nga rin yung aking pinunta rito. Gulay. Sayang-saya, di ba? Ito yung ilang araw ko nang gustong pumunta dito guys sa wakas. Nandito na ako ulit. Kunan mo ako. Ilalagay ko sa ano? Sa gulay ko. Pwede ba yan masaluyot? Oo, pati ito. Kung ito isagad mo lang ganito, lamasin mo sa asin. Lalamasin pa sa asin? Ay, pwede naman hindi. Ganyan ang nakanayan ko. Paano pagluto? Sige nga, paano? Di ba, pakulo kang tubig. Gisa mo pa. Sarap yan. Halo. Sabay mo sa mga dahon. Ganun. Parang ayaw na ako sagutin guys ng nanay ko. Napapagod na siguro siya. Ang dami ko kasing tanong sa kanya. Pero ito guys, nilalagay nga namin to sa sinigang na isda. Dati naalala ko talaga nun. Kaya lang, syempre, nung kasama ko yun yung nanay ko nung wala pa tayong asawa, nung single pa tayo guys. Kaya yan yung nanay ko, napakasipag niyan magluto kahit na marami kami. Talagang marami kami guys. Marami kaming magkakapatid. Pero tiyaga rin yung nanay ko sa pagpapalaki sa amin. At yung tatay ko guys, alam niyo, mahilig din yung sa sabaw. Ang tawag nga doon, itasik. Ganun talaga guys. May mga code name yan yung ating mga magulang minsan. Ayan, tinulungan na nga ako ng nanay ko manguha niyan. Kasi nga sabi ko guys, magluluto nga kami ni nanay ng sinigang. At tingnan nyo nga ito yung tuta guys. Kala ko nga ikinulong ng nanay ko. Iyon pala, kusang loob niya na pumapasok nga dyan sa kulungan. At yan, tingnan nyo nga, pauwi na kami guys. Marami na kaming nakuha ng nanay ko. At ayan, kukunin niya na nga lang yung kanyang sombrero. Wala namang ibang taong pupunta-punta dito guys. Kasi nga ito ay area nga namin sa nanay ko. Kaya ayan, ganyan lang yan siya guys, iiwan niya lang. Tapos marami yan diyang mga pato, hindi nyo na nga lang nakikita kasi yung iba mga guys ikinatay na nga. At dyan naman guys sa kabila, yan, sa mga kapatid ko rin yun. Yan, wala rin nakatira dyan banda sa kabilang side. At ito nga guys, kasi yan yung patuhan dati, itikan dati ng aking kapatid. Pero yung kapatid ko kasi guys, ilumipat na nga ng bahay. Kaya yan na lang, naiwan. Yung langoy-languyan nila. At ito nga, tignan nyo, nakita ko yung may mga gulay na sigarilyas. Kaya sabi ko nga sa nanay ko, ikukunin ko nga saglit. At sayang naman din at wala nga kukuha dahil nga, ayun, malapit na nga sa tubig at nakalaylay na. Diyan nga lang sila sa may puno ng malunggay na nakagapang. Kaya nga sabi ko sa nanay ko, isaglit nga lang at kukunin ko. Paldo na naman tayo guys. Paldo sa gulay. Paldo sa gulay guys. Aling tabo. At yun, may naiwanan pa nga pala yung nanay ko guys. Hinahanap niya sa akin yung kanyang lalagyan at yun binalikan niya nga. So paano ba yun guys? Hanggang dyan na lang muna.